Kahit paulit-ulit na sinusubukan ng mundo, hindi siya magpapatalo. Yan ang kwento ni Ate Apple de Dios. Alamin kung paano nga ba niya pinaghuhugutan ng lakas ang mga karanasan para maging matatag para sa pamilya. Pati na rin para mapaglingkuran ang mga kabarangay niya. Mas kilalanin pa natin si Ate Apple dito sa Kwentong Kabarangay. Magandang umaga at welcome sa Love, Tony, Pet and Everything, Ate Apple de Dios. Palakpakan naman Ate Kabarangay! Nako, umaga po sa inyo lahat. Diba? Napaka-positibo pa rin. At nakapag-aral, pwede ang una natin itatanong sa kanya kung nakapag-aral ba siya. Paano po ba yung naging pag-aaral niya? Noon po kasi sa hirap po ng buhay, hanggang grade 6 lang po ang natapos ko. Wala na po. Hindi na kinaya? Hindi na po kinaya ng magulang ko. Yes po. Anong ginawa mo noon nung hindi ka na nag-aral? Nag-batcher po, nagtawag-tawag po ng tricycle, Jenny's, ganon. Hanggang sa nabarkada. Ayun. Kasi hindi pa yan ha. Ang balita ko nung 19 years old ka nagawa mo na rin magbenta ng sampagita, correct, sa sementeryo, at kung saan-saan pa. Kwento mo naman sa amin yun. Yes po. Dumating po sa point na wala po kaming kinain nung gabi. Na ayoko pong maulit na kinabukasan na wala kami ulit makain, magkakapatid. Kaya nagpursige po ako magtinda ng sampagita nung araw ng patay. Nung October 29, nagpwesto po kami ng sampagita para po maibigay sa magulang ko. Pero nagalit po sila. Nagalit? Bakit sila nagalit? Ano ba sila? Nag-alala ba sila sa inyo? Ano yung naging rason? Ano na lang daw po sasabihin ng tao? Nasaan daw po yung magulang namin? Ba't namin ginagawa to? Kasi sobrang bata pa namin para kumayod. Ilan ba kayong magkakapatid? 4 po. Pero kasi nga, dahil nga sa kanilang kalagayan, talaga naman na pwersa silang magtrabaho. Yun yung sinasabi natin, Pet, na halimbawa, yung mga anak, nakikita nila yung mga magulang nila na talaga namang nahihirapan. Minsan, kailangan mo rin tumindig kailangan mo tindigan para tulungan sila. Kaya yun ang ginawa nyo. Yes po. Pero feeling ko, nag-aalala lang siguro yung yung magulang nyo noon na baka may mangyari sa inyo. Lalo na, sa sementeryo kayo nagtitinda. Oo. Paano nangyari? Hindi nyo na ipinagpatuloy yung pagtitinda o may iba naman na kayo ni Racket? Hindi po, nagpatuloy pa rin po kami. Tapos po, meron po kong kaibigan na pinasok po ako bilang katulong. Sa sambahay. Opo, yun po yung nahiwalay po ako sa magulang ko ng ilang buwan. Pero hindi rin po maganda yung naging amo ko kasi madamot po sila sa pagkain. May mga ganun talaga, no? May mga ganun sana talaga. Sana naman yung mga mananawagan na tayo dun sa mga nagiging amo ng mga kasambahay, no? Yung pong isang bagay na pwede nyong i-offer sa ating mga kasambahay. Yung pagkain talaga, may free. Kasi nakakapagod magtrabaho. Ang totoo niyan, may mga batas na, may mga panuntunan na. Yun. Para maprotektahan ang ating mga Tama. Dapat maging maalam din yung ating mga kasambahay dun sa mga karapatan nila. Pero nakakalungkot nga yung nangyari sa kanya. Nakakalungkot. Pero ang mabuti rito wala ka na roon, ano? At nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Ang balita ko, naging barker ka, nag-barker ka para Kaya lang tumira na siya sa kalsada. Oo, yun lang. Paano ang hirap ng tumitira sa kalsada? Ikaw lang mag-isa o lahat kayo magkakapatid? Hindi po, ako lang po Ikaw mag-isa. lang. Anong buhay mo sa kalsada nung mga panahon na yon? Noong mga panahon na po yun, na nagpalaboy-laboy po ako, yun po yung namatay yung pangalawa kong anak. Na-depress po ako. Ito yung nasobrahan sa buwan, ano? Ito ba yun? Yes po. Oo. Pag sinabi natin nasobrahan sa buwan, love, ang ibig sabihin nun, talagang lagpas term na yun.
ikaw ba'y nagpapa-check up ng mga panahon na yon? Hindi po. Wala rin Kasi nagpayo sa'yo na kailangan wala magpa-check po. up. Wala Siyang po. access to that. Oo. Naku, ibang ano rin yun, friend. Ibang trauma din yun sa kanya. Oo. Ate Apple, move forward na tayo. Para hindi ka na masad, ha? At mabuti na rin na nailabas mo yan. Yes. Ito naman talaga Tsaka ang minsan yung goal mga ng ganyang ating trauma, kailangan laging kinikwento, friend, para Oo. makakagaan sa pakiramdam niya. At ito naman din kasi ang goal Maganda. ng 'di ba, yung makipagkwentuhan tayo sa kanila, sa inyo, mailabas nyo, ilatag nyo lang na lahat ng gusto nyo ilabas, mga saloobin nyo. Ang iyong asawa na kilala mo, isa siyang construction worker at paano kayo nagkakilala? Siguro naman happy naman na kwento to, nagkakilala kayo. Mabuting asawa ang asawa mo. Yes po. Ayun! Yun naman, pinagpala ka Swerte to. po ako sa asawa ko. Oh. Yun nga po, nagkakilala po kami dahil naging palaboy po ako. May kaibigan po akong tinirahan sa Laguna. Doon ko po siya nakilala. Ayan. Ano pa pangalan ng iyong asawa? Siya po si Christian. Oo. Ang gaganda ng mga anak nyo, ha? Yes, Oo. Ay, Dalawang lalaki po. dalawang lalaki. Ano pangalan nila? Si Chris Paul tsaka si Joshua po. Ay, batiin mo na sila. Nanonood sila, sigurado ako. Hi anak, hanggat kaya ni mama, laban lang. Yes! Okay. At 4 na araw lamang ang nakakaraan, na-stroke ka raw. Yes po, mild stroke. O hinay-hinay lang tayo sa ating kwentuhan, ha? Oo, mild So stroke. meron ka bang maintenance na iniinom? Yes po, Bakit meron. araw-araw mo ba High siyang blood na po naiinom? ako, nahihilo po ako. Nahihilo ka. Eh lalo ngayon, tag-init. So hindi ka dapat masyadong naglalabas pala. Ano po, nandun na lang po ako sa outpost namin. Okay. Standby lang. Dahil siya na ngayon ay bahagi ng security force ng barangay. Paano ka naman napasok doon? Tinawagan ko po yung aming punong barangay Oh. na baka pwedeng pumasok po ako bilang utility. Okay. Kaso po, nung hapon, sinagot niya po ako na meron na pong utility. May inoffer po siya, baka gusto mong magtanod. Kaya laking pasalamat ko po sa Ama na dininig niya po yung panalangin ko na pumasok po sa barangay. At higit pa rin ang kanya nakuhang trabaho, hindi ba? Oo. Desk job ang Correct. kanya nakuha. Correct. So ano ngayon ang ginagawa mo? Anong responsibilidad mo sa iyong trabaho ngayon sa Barangay. barangay? Bilang security force po, kami po yung nag-aayos po sa aming barangay na pagmapaayos po yung bawat side po ng bawat panig na mapaayos namin yung barangay po namin. Yung peace and order. Nakakatulong naman ito sa iyong kondisyon. Marami ka kasing iniinda sa katawan. Nakakatulong naman ito sa iyo. Opo, kaysa po nasa bahay lang po ako. Ayun. Tama, Ayun. tama. Nakakatulong pa siya sa mga kabarangay. Yan. Anong mga pangarap mo para sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa mga anak mo? Sabihin mo na sa kanila. Ang pangarap ko lang po maitapos ko ng pag-aaral po yung mga anak ko. Ayoko po silang matulad sa akin na walang natapos na pag-aaral dahil sobrang hirap po ng buhay niya yun. Correct. Kaya hanggat kaya ko po, ilalaban ko po at itatapos ko sila sa pag-aaral. Tama yan. At sa mga anak ni Ma'am, ha? Ni Ate Apple, ha? Sumunod kayo sa nanay niyo. At sa mga tatay nyo, Oo, mga sa nanay, tatay din. Ay, may Oo. tulungan natin si Ate Apple para matupad nyo pare-pareho ang pangarap na gusto ninyong matupad. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!